umaga sa ating lahat. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon at it's really an event na mangyayari sa araw na to. And those who believe in Christ are hopeful that we know that we have a bigger God. There's a storm coming, typhoon, but we do not only pray and heed and trust to our Lord sa mga pagkakataon na ganito, kundi araw-araw natin itong ginagawa. Tayo magpasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya pa rin tayo ng pagkakataon para makapagdaos ng ating gawain bago dumating ang bagyo. And we are Redeemers Covenant Church at kami ay nagdadaos dito ng Sunday service every Sunday. Nag-gather kami dito around 9:30. Sa ngayon, medyo ma-late tayo ng kaunti dahil sa panahon at sa mga ibang pangyayari like traffic. So, kami ay mahanap dito sa Manuel L. Quezon Elementary School sa loob, pinaka-kanan na classroom, dulo na classroom. Ang Manuel L. Quezon Elementary School ay nasa upper session, harap ng Caltex at ng Jollibee. Okay. So before we start, I'd like to read a passage in Hosea chapter 11. It's like a parallel verse or passage sa prepared na mensahe ni Pastor Mike sa araw na to. And we all know that the story of Hosea is really a controversial passage wherein we deal of Israel being seen as a harlot, but then even being a harlot, our God has been so merciful and gracious that He has given Hosea a brighter light in seeing it as a salvation. Okay. So I'd like to read a passage where ito'y isang parallel nung passage na ipipreach mamaya. It says here, "When Israel was child, I loved him, and out of Egypt I called my son. But the more they were called, the more they went away from me. They sacrificed to Baal, and they burned incense to images. It was I who taught Ephraim to walk, taking them by the arms, but they did not realize it was I who healed them. I led them with cords of human kindness, with ties of love. To them I was like one who lifts a little child to the cheek, and I bent down to feed them. Will they not return to Egypt, and will not Assyria rule over them because they refuse to repent? A sword will flash in their cities. It will devour their false prophets and put an end to their plans. My people are determined to turn from me, even though they call me God Most High. I will by no means exalt them. How can I give you up, Ephraim? How can I hand you over, Israel? How can I treat you like Admah? How can I make you like Zeboim? My heart is changed within me. All my compassion is aroused. I will not carry out my fierce anger, nor I devastate Ephraim again. For I am God and not a man, the Holy One among you. I will not come against their cities. They will follow the Lord. He will roar like a lion. When he roars, his children will come, trembling from the west. They will come from Egypt, trembling like sparrows, from Assyria, fluttering like doves. I will settle them in their homes, declares the Lord." This passage pertains to how God deals with Israel. And we all know that this has come to pass when
We saw in the passage ng Biblia na ang Israel ay nasakop at napugsa ng kung sino-sinong mga iba't ibang mga dayuhan. And this is a reoccurring na pangyayari sa mga Israelita, and even to among us. We see here in the passage that the mercy of God is shown. At tayong mga tao ay paulit-ulit sa ating mga kasalanan, paulit-ulit sa pagiging pasaway. Pero ang Panginoon ay hindi nga tao. Siya ay Diyos, siya ay banal. Kaya sabi niya, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. At kagaya ng pag may dumarating na sakuna o paghihirap, o kagaya nitong pagdating ng isang bagyo, tayo ay napapatawag sa Diyos. Di ba? Kahit nung hindi ka pa mananampalataya, ang tingin mo sa Diyos ay isang Diyos lamang na nandyan pag kailangan mo, at ang Diyos na hindi kailangan ng iyong pagpupuri. Ngunit siya ang mismong nagbibigay sa iyo at nagpapaluhod sa iyo upang puriin siya. At ganyan ka magnificent ang power ng Panginoon. And so as we come to listen to His Word once again, we ask that we be reminded of His mercy and His gracious and His power and His salvation. That those Israelites who have gone from Egypt, who were slave before, ay inalis niya doon, nagkasala uli, binalik niya, pinibigyan niya pa rin ng kahabagan. So ganoon tayo ay nandito upang makapakinig ng kanyang salita, and we celebrate His Word and use it in our daily lives, and that we may know who our Savior is day by day. Our first song, before we go to our worship proper, let us pray. Aming mabaging Diyos, aming Hari, tagapaglikha, Ikaw lamang ang siyang gumagawa ng lahat ng paglilikha, paglikha ng mundo, paglikha ng tao, o maging mga sakuna na parating. Ito ay nagpapakita lamang ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagiging Diyos. Kami ay naninikluhod, Panginoon, sa araw na to, sa iyong pagbigay ng kahabagan, ng grasya, ng probisyon upang makapakinig ng iyong salita. Kami ay dumudulog, tumihiling ng kapatawaran sa bawat kasalanan na aming naisip o nagawa. Tanging Ikaw ang nagdadala sa amin dito upang hangarin na maging katulad ni Jesus araw-araw. Dalangin namin sa araw na to na gabayan mo ang bawat gagamitin mo sa gawain sa aming mga kapatiran na papunta pa lamang dito, sa mga hindi makakapunta at manunood lamang sa online service. Dalangin namin ay mabiyayaan sila na ihanda na salita. Kubli mo, Panginoon, ang aming butihing pastor sa iyong salita lamang, at ang kanyang na ihahain sa amin ay magbigay ng iyong kalwalhatian. Ito ay magbigay ng iyong tunay na pagmamahal. Makita namin ang iyong pagmamahal sa iyong iglesia. Langin namin na walang malate sa mga naghahangad pa na pumunta dito upang kami lahat ay makapakinig ng iyong salita. We bless you, Father. Pinabalik namin sa iyo lahat ng papurit pagsamba sa ngalan ni Jesus. Amen. Our first song is King of Kings. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till in heaven you came running. There was mercy in your eyes.
the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of coming and to reconcile the lost, to relieve the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for your sake died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb who conquered death. And the dead rose from the tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the Church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who was resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Our next song shall be a hymn, Nothing But the Blood of Jesus. But the blood of Jesus.
precious. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Amen. Manatili tayong nakatayo and let us now come to our scripture reading. Praise God. Buksan po natin ang ating mga Bibles to the book of Joshua, chapter 24, yung pong pinaka-last chapter. And we will be finishing the reading of the book of Joshua today. So Joshua 24, from verse 1 till the last verse, which is 33. So let us read together. Then Joshua assembled all the tribes of Israel at Shechem. He summoned the elders, leaders, judges, and officials of Israel, and they presented themselves before God. Joshua said to all the people, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Long ago, your forefathers, including Terah, the father of Abraham, and Nahor, lived beyond the river and worshipped other gods. But I took your father Abraham from the land beyond the river and led him throughout Canaan and gave him many descendants. I gave him Isaac, and to Isaac I gave Jacob and Esau. I assigned the hill country of Seir to Esau, but Jacob and his sons went down to Egypt. Then I sent Moses and Aaron, and I afflicted the Egyptians by what I did there, and brought you out. When I brought your fathers out of Egypt, you came to the sea, and the Egyptians pursued them with the chariots and the Egyptian and horsemen, as far as the Red Sea. But they cried to the Lord for help, and he put darkness between you and the Egyptians. He brought the sea over them and covered them. You saw with your own eyes what I did to the Egyptians. Then you lived in the desert for a long time. I brought you to the land of the Amorites, who lived east of Jordan. They fought against you, but I gave them into your hands. I destroyed them from before you, and you took possession of their land. When Balak, son of Zippor, the king of Moab, prepared to fight against Israel, he sent for Balaam, son of Beor, to put a curse on you. But I would not listen to Balaam, so he blessed you again, and again I delivered you out of his hand. Then you crossed the Jordan and came to Jericho. The citizens of Jericho fought against you, as did also the Amorites, Perizzites, Canaanites, Hittites, Girgashites, Hivites, and Jebusites. But I gave them into your hands. I sent the hornet ahead of you, which drove them out before you. Also the 2 Amorite kings. You did not do it with your own sword and bow. So I gave you a land on which you did not toil, and cities you did not build. And you live in them and eat from vineyards and olive groves that you did not plant. Now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Throw away the gods your forefathers worshipped beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your forefathers served beyond the river, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord." Then the people answered, "Far be it from us to forsake the Lord, to serve other gods. It was the Lord our God himself who brought us and our forefathers out of Egypt, from that land of slavery, and performed those great signs before our eyes. He protected us on our entire journey and among all the nations through which we traveled. And the Lord drove out before us all the nations, including the Amorites, who lived in the land.
We too will serve the Lord because He is our God." Joshua said to the people, "You are not able to serve the Lord. He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, He will turn and bring disaster on you and make an end of you after He has been good to you." But the people said to Joshua, "No, we will serve the Lord." Then Joshua said, "You are witnesses against yourselves, and that you have chosen to serve the Lord." "Yes, we are witnesses," they replied. "Now then," said Joshua, "throw away the foreign gods that are among you and yield your hearts to the Lord, the God of Israel." And the people said to Joshua, "We will serve the Lord our God and obey Him." On that day, Joshua made a covenant for the people, and there at Shechem he drew up for them decrees and laws. And Joshua recorded these things in the book of the law of God. Then he took a large stone and set it up there under the oak tree, the holy place of the Lord. "See," he said to all the people, "this stone will be a witness against us. It has heard all the words the Lord has said to us. It will be a witness against you if you are untrue to your God." Then Joshua sent the people away, each to his own inheritance. After these things, Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110, and they buried him in the land of his inheritance at Timnah Serah, in the hill country of Ephraim, north of Mount Gaash. Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had experienced everything the Lord had done for Israel. And Joseph's bones, which the Israelites had brought up from Egypt, were buried at Shechem in the tract of land that Jacob bought for 100 pieces of silver from the sons of Hamor, the father of Shechem. This became the inheritance of Joseph's descendants. And Eleazar, son of Aaron, died and was buried at Gibeah, which had been allotted to his son Phinehas in the hill country of Ephraim. This is the word of the Lord. Blessed morning to everyone. For the second reading of the reading of the scriptures, let us open our Bible in Romans chapter 8, verses 1 to 16. Romans 8, 1 to 16. Let us read. "Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do in that it was weakened by the sinful nature, God did by sending His own Son in the likeness of sinful man to be a sin offering. And so He condemned sin in a sinful man in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us, who do not live according to the sinful nature, but according to the Spirit. Those who live according to the sinful nature have their mind set on what that nature desires, but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. The sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those controlled by the sinful nature cannot please God. You, however, are controlled not by the sinful nature, but by the Spirit. If the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. But if Christ is in you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive because of righteousness. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. Therefore, brothers, we have an obligation, but it is not to the sinful nature to live according to it. For if you live according to the sinful nature, you will die. But if the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit that makes you a slave again to fear,
but you received the Spirit of sonship, and by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. This is the word of God. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. As we continue with our service, just continue to utter some prayers for our kababayans who are now being hit by this super typhoon, and eventually baka dumaan din po sa lugar natin by midnight. So let us all pray for one another, and may the Lord keep us safe. Okay, so we are continuing our study on the book of Matthew, or the Gospel according to Matthew, or some say Matthew's Gospel. So we are now in Matthew chapter 2, and for this morning I will try to divide our study. It's supposed to be verses 13 to 23, but for now we will just be studying verses 13 to 15. Verses 13 to 15 of chapter 2 of the book of Matthew. Okay? So let us read before we come to God in prayer. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. "Get up," he said. "Take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him." So he got up, took the child and his mother during the night, and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord has said to the prophet, "Out of Egypt I called my son." So the title that I have given this passage is "The Flight to Egypt," and the other half will be "The Return to Nazareth." So let's come to God in prayer. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this beautiful day. We thank you for the brethren who have come to listen to your word. And we thank you, Lord God, for the ministry of the Holy Spirit, that through his power we may indeed be enlightened and given the illumination that we so truly desire. And so with this we ask for your forgiveness, your cleansing. Allow us to be humbled, and only, Lord, you be exalted in our midst. Allow the church to be edified as you are glorified. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So this is the third dream in these 2 chapters of Matthew, beginning from chapter 1.
And this is the second time an angel of the Lord is mentioned. In chapter 1, verse 20, and in chapter 2, verse 12. Okay? So the main point of the text is God's sovereign action to protect and to preserve His Messiah, His Son. Okay? So that's the main point. God's sovereign action to protect and preserve His Messiah, which is His Son. And so an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and commanded Joseph to flee together with his family as Herod the Great planned to kill the Messiah child. So gustong patayin itong si King Herod, itong si Jesus na anak ni Maria. Egypt was a natural place to which to flee. It was nearby, so malapit po ang Egypt. It is a well-ordered Roman province outside Herod's jurisdiction and included a population of about 1 million Jews. So ito pong Egypt ay meron na pong mga Hudyo na nakatira roon, kaya nararapat lang na doon sila pumunta. Okay? Kasi hindi sakop ito ni King Herod. For example, earlier generations of Israelites fleeing their homeland had sought refuge in Egypt. Makikita po natin yan sa 1 Kings 11 to 40. Meron din po sa Jeremiah 26, 21 to 23. At sa Jeremiah 47 verse 7. So, Egypt is a well-known place by which a Hebrew, for that matter, can actually go and hide, okay? Or to flee kapag may mga problema sa kanilang lugar. If Matthew was thinking of any parallel situation in the Old Testament, Jacob and his family fleeing the famine in Canaan probably was in his mind. So maaring ang nakita ni Matthew is yung pagpunta ni Jacob at ng kanyang pamilya dahil nagkaroon ng famine sa Canaan. So ang kanilang kumbaga trek or direction was going towards Egypt. Okay? Since that is the trip that set the stage for the Exodus. Makikita po natin na napaka-significant po itong Exodus ng mga Israelita coming from Egypt and going into the Promised Land. And now, we will see the significance of this in the coming of the Lord Jesus Christ. And likewise, His Exodus. Okay? Pag sinabi pong Exodus, this is a departure from one place to another. So the angel of the Lord's command was explicit, very direct. Joseph was to take the child and his mother and flee to Egypt and stay there until it is safe for them to travel back. Ayan. So the command was also urgent. Hindi lang po explicit, it was urgent. Okay? Joseph left immediately together with his family, setting out by night. Gabi pa lang ay umalis na sila to begin the 75-mile journey to the border. So parang ito hanggang Carmen. Ayan. Yan po ang layo ng kanilang lalakbayin. Okay? And wala pong mga kotse nung araw, so either by camel or by donkey or by horse. So that's just the means of transport then. And we know that Joseph and Mary were poor. So they cannot afford yung mga camel or yung mga horses. So most likely it's a donkey
ang sinakya. And so when news came of the death of Herod, nung nagkaroon na ng balita na namatay na itong si King Herod, it was a relief to many, hindi lang po sa pamilya ni Joseph, but likewise to many people. Many people, including the Qumran Covenanters, which is a Jewish sect, likely the Essenes, who inhabited the settlement of Qumran near the Dead Sea and are known for preserving the Dead Sea Scrolls, who returned to their center destroyed in 31 BC and they rebuilt it back again. So ito pong mga Qumran Covenanters, mas makikilala natin sila na na-display sila noong pang 31 BC. Okay? Even before the time of King Herod. At ito na nga, nawala na sila ron at nalaman nilang namatay na si King Herod, pwede na uli silang bumalik sa kanilang kalugaran. Okay? At alam natin na itong mga essence na to, sila po yung nag-preserve ng mga Dead Sea Scrolls na kung saan in the year 1948, if I'm not mistaken, or earlier pa, ay nakuha ito ng isang bata at ang kanyang ama na nangangahoy sa lugar na yon. At nakita nila itong mga Dead Sea Scrolls, which is basically, sabi nga, the book of Isaiah. Okay? At doon makita natin na kaparehas ito nung mga earlier manuscripts na sinulat ng mga unang scribes na nagpapatunay na talagang buo at kumpleto, na talagang preserve ito ng Diyos through this group called the Essence. Kaya nasa atin ngayon yan. Actually, if you go to Israel, meron silang isang building na kung saan dinedicate lang nila ito para ipakita itong mga Dead Sea Scrolls na ito. Okay? So Joseph, Mary, and the child Jesus made possible their return so that what was spoken by the Lord through the prophet might be fulfilled. And what is that? Out of Egypt I called my son. Out of Egypt I called my son. So this phrase has messianic overtones. Ano ibig sabihin yan? Jesus' exodus from Egypt fulfilled scripture written long before. Maring some of you might ask, hindi ba yung fulfillment niyan was the very exodus of the nation of Israel? Why would Matthew even dare say that this is to fulfill what Scripture has written long before? So the Old Testament quotation is taken from Hosea 11 verse 1, yung binigay po ni Brother Ryan kanina, kanyang in-exhort, ang Hosea 11 verse 1, when Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. Okay? So this pertains to the nation of Israel. So in what sense can Matthew mean that Jesus' return to the land of Israel fulfill this text? Hindi ba't na-fulfill na yan noon? Ay bakit ngayon sinasabi ni Matthew, this text is fulfilled sa pagdating ng Mesiyas? And so this is what we are going to look at this morning. There are 4 observations that would clarify this. One is, number 1, Jesus is often presented in the New Testament as the antitype of Israel. Pag sinabing antitype, it is representing the opposite, kaya nga anti, or it could mean something represented by a symbol. Okay? For example, yung mga Old Testament na mga like the tabernacle, mga ganyan, or the priesthood, it points to that those are symbolic, that points to Jesus Christ.
Or what we may term, itong antitype could be termed as the typological recapitulation of Israel. So ano po itong mga terms na ito? It is the interpretation of type or symbols. Yun lang po yan. Ganun lang po kasimple yan. Kung makakita kayo ng mga type sa Old Testament, kung gaya ng aking mga nasabi, okay? For example, yung the lamb, okay, that was slain, yung sacrificial lamb. It points to, that's symbolic, that points to Jesus Christ as the ultimate sacrifice. Okay? So yan lang po ang ibig sabihin ng antitype and yung pagiging type or yung typological recapitulation of Israel. So ibig sabihin, kinukumpara ngayon itong bayan ng Israel kay Jesus. At makikita natin dito na may pagkakaiba, okay? May pagkakaparehas, pero sabi nga, mas umaangat ang ating Panginoon kaysa po sa Israel. So ito po yung mga examples. Jesus' temptation after 40 days of fasting sa Matthew 4, verse 1 to 11. Alam natin na Jesus was tempted by the devil for 40 days when he was fasting, di ba? It recapitulated the 40 years trial of Israel. Yung kanilang wilderness experience, okay, ng Israel, ay dito ngayon makikita natin sa katauhan ng ating Panginoon nung siya ay matempt for 40 days. And so that 40 years was a time by which Israel was tempted in many fronts. Okay? At nakita natin that Israel failed. Okay? Israel failed as a people. Kita natin how they grumbled, how they complained before God. Mas maganda pa sa Egypt. Mamamatay tayo dito sa disyerto. Ganun ang mga sabi-sabi ng mga Israelita. Yung time na yan. Okay? And when Jesus was tempted by the devil, 3 times he was tempted, and yet Jesus Christ overcame the temptation. Another is Israel is portrayed as the vine that does not bring forth the expected fruit. Napaka-negative, ano? Israel is portrayed in the Bible as the vine that does not bring forth the expected fruit. Hindi ba dapat pag vine ka, grapes, for example, ay magbubunga ka? Pero hindi po nagbunga ang mga Israelita. Jesus, by contrast, is the true vine. Okay? Jesus, by contrast, is the true vine. If you would compare Isaiah 5 with John 15, ito po makikita natin. In Isaiah 5, you will find no justice, no righteousness whatsoever sa bayan ng Israel. There was revelry and drunkenness. Yan na po ang makikita natin sa bayan ng Israel. There was deceit and wickedness. And they have called evil good, and darkness light, and bitter sweet. Yan po ang tingin ng mga Israelita. So, what do we make of the Israelites? Talagang degraded na. Okay? Talagang napakababaw na nila, napakababa na nila pagdating sa katuwiran. Yan po. And yet, when we look at John 15, when Jesus says, I am the true vine. Okay? Okay? Pinapakita niya na kung sino man ang siyang lalapit sa kanya, magkakaroon ng refreshment. Okay? Pagka may mga idinikit sa kanya, okay? Di ba? Yung pagpuprune and then yung pag-attach sa vine, nagkakaroon muli ng buhay yung mga branches na natanggal at naidikit muli. Bakit? Kasi yung vine is really the source of life. And Jesus Christ says, I am the vine and you are the branches. Ibig sabihin tayo.
Another is the Old Testament narrative on the reason why Pharaoh must let the people go is that Israel is the Lord's son. Okay, Exodus 4:22-23, God or Yahweh says that Israel is my firstborn son. And so the narrative that speaks of Pharaoh ought to release the people when Moses asked for their release is that because Israel is the Lord's son or firstborn son, which is a tema na pinulot din ni Jeremiah. It was a theme picked up by Jeremiah in 31 verse 9, na kung saan si Yahweh is father to Ephraim. And Ephraim is another term that we call on the northern tribe of Israel. Okay, yung Israel mismo, kasi nahati yan dalawa later on. Nagkaroon ng 10 tribes which is Israel and then 2 tribes which is Judah. Pero yung Judah, kasama niya yung Benjamin. Okay? But the rest are the northern tribes which as a whole ay tinawag na Ephraim. Okay? And so Yahweh is the father of Ephraim. And so makikita natin yung tema na yan. As well as here in Isaiah, in 11 verse 1, andyan din po yung tema na yan. Okay? Out of Egypt, I called my son. He's speaking of the nation of Israel. Okay? They were a rebellious children. Pagbabasahin niyo po ang book of Isaiah. They have fallen into idolatry. Okay? They burned incense to Baal and other images. Okay? Ganyan po ang nangyari dyan sa Book of Hosea. And yet, in our text, out of Egypt, I called my son. We know that there was an exodus, okay, of Egypt, of the Israelites from Egypt going into the promised land. Okay? But even before that could happen, the Exodus, makita natin yung rebelliousness ng mga Israelita, which when compared to Jesus Christ, ay talagang napakalayo ng Israel kaysa sa ating Panginoong Yesus. And so the Son theme, the S-O-N theme in Matthew already present since Jesus is the Messianic Son of David. Chapter 1 pa lang, pinapakita na kung sino si Jesus Christ. Okay? And by the virginal conception, yung kanyang pagkapanganak ng isang birhen, ay pagpapatunay na siya ay anak ng Diyos. That He is Son of God, that becomes extraordinarily prominent in Matthew. Kaya po pag babasahin natin ang buong Matthew, makikita natin dyan itong concept na ito of the Son. For example, in Matthew chapter 3 verse 17, when Yahweh says, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Okay? Nung bumaba yung Holy Spirit sa kanya in a form of a dove, ito po yung mga katagang binitawan ng Diyos. This is my beloved Son. So, yung Son theme ay makikita natin sa buong libro ni Matthew. Kaya nga po dito, kinuha ng mga scholars and mga leaders nung Nicene Conference. Kaya nila nabuo yung Nicene Creed at itong Apostles' Creed. Pagpapatunay na itong anak na ito ay hindi kagaya ng mga pagkakaalam ng marami na anak. For example, anak ka ng hari, so prinsipe ka. Pero ito, wala siyang ama na tagalupa. Ibig sabihin, wala siyang earthly father. Kundi ginamit lang si Birheng Maria ng banal na spirito para maipanganak ang
ang sanggol na ito. Okay? Kaya't makikita natin sa Apostles' Creed at Nicene Creed itong kanilang tinatayuan. Kaya po, ginawa na nila itong creed na ito para ang sino mang mga magsasalungat sa patungkol dito sa anak na ito ng Diyos ay marirefute na kaagad ng kanilang creed. The only begotten who came from the Father, God from God, true God from true God, light from light. So, ibig sabihin, ng pinanggalingan ng anak ay mismong doon, yung liwanag ay mismo galing sa liwanag. Yung Diyos na anak ay galing sa Diyos na Ama. He is begotten, not made. Okay? Meaning to say that the Son equals the Father. Hindi po siya nilikha. Okay? Na yun ang tingin ng marami. Okay? Kung hindi man daw nilikha, hindi siya perfectong Diyos. Hindi po. He is completely God. Okay? Kumpleto po. Like the Father. Like the Son. Pangalawa, or the second thing to clarify this is that the verb to fulfill has broader significance than mere prediction. Hindi lang po yung salitang, so this fulfills what was said in the Old Testament, ay hindi lang po ito yung pagkakatotoo ng isang prediction. Okay? Hindi lang po sa Gospel of Matthew, but elsewhere in the New Testament, even in the epistles of Paul, makikita natin na merong prophetic significance ang mga ito na kanilang hinango sa Old Testament. For example, the history and laws of the Old Testament are perceived to have prophetic significance. Matthew 5:17-20. Mahaba po yan, pero ang sabi lang dyan ng ating Panginoon, I have not come to abolish the law or the prophets, but to fulfill them. Mismo ang ating Panginoon ang siya nagsasabing, hindi niya ina-abolish ang batas, o mismo ang mga propeta, o ang kanilang mga sinasabi, bagkus sinasabi niya, I am fulfilling them. What the prophets and the law pointed to was no other than Christ Himself. He is the fulfillment of all of this Old Testament types, shadows, and copies, and likewise all of the Old Testament law and all of the prophets, all combined, sabi nga, they all point to Christ as the fulfillment of all of this. Okay? The epistle, for example, to the Hebrews, the laws regarding the tabernacle and the sacrificial system were from the beginning designed to point toward the only sacrifice that could really remove sin and the only priest who could serve once and for all as the effective mediator between God and man. Alam natin yan, when we study the book of Leviticus, we talk about the different sacrifices, okay? And nakita natin, they have to do this daily. They have to do this once a year, yung the Day of Atonement, of which the high priest only enters the Holy of Holies once a year. Okay? But they have to repeat this over and over. And that is why all of this, sabi nga, the tabernacle, the sacrifice, the priesthood, point to Christ as the only sacrifice, the only perfect sacrifice, and the only mediator, okay, between God and man. Wala pong ibang pwedeng mamagitan. Ngayon po may balita tayo na sinasabi na raw ngayon ng Roman Catholic na hindi po co-mediatrix si Mary. Ngayon pa nila sasabihin yan. Samantalang ginagawa na ng mga tagasunod, okay, ng mga deboto, ang pagsamba kay Maria.
ang pagtaas sa kanya bilang co-mediatrix. Ibig sabihin, that she is a co-mediator of Jesus Christ. Kaya may mga pamphlet na mayroong mukha ni Jesus at mayroong mukha rin ni Mary. Kasi pantay sila. And now they're saying, hindi na. Hindi raw. Okay? Out of so many years, ngayon lang nila sasabihin yun. Nalubog na sa kasalanan ang mga deboto sa pagsamba nila kay Maria. Na sana nga maraming mga Katoliko ang magising at makita nila na, ay hindi na pala. Pero sa tingin nyo kaya, susunod sila sa mga pinag-uutos ng kanilang mga leaders? Kahit pa ito ay ang Pope? Hindi. Magpapatuloy sila sa ganitong klase ng pagsamba kay Maria. Dahil nga sabi, unless the Lord, unless the Holy Spirit comes upon you, doon ka lang magigising, doon ka lang magkakaroon ng kaliwanagan. And I hope sana, ganun nga ang gawin ng Holy Spirit sa marami nating mga kababayang mga Katoliko. Okay? And so, pag titingnan po natin ang Hebrews chapter 7, yan po patungkol sa priesthood, ang chapter 8, patungkol po sa better covenant, meaning to say, the new covenant is better than the old. Okay? Sabi nga, what is old is fading and obsolete, na kailangan mapalitan, which is actually the old covenant. And now the new covenant is Christ. And then in chapter 9, we have the better sacrifice, okay, which is Christ. And in chapter 10, we have the perfect and the only acceptable sacrifice. So, ibig sabihin, wala na pong ibang pwedeng katanggap-tanggap sa Diyos na sakripisyo. Kahit na magtatambling-tumbling ka dyan ng 100 times, ay walang halaga yan para sabihin mong, Lord, nagsakripisyo ako, 100 tumblings yung ginawa ko. Hindi po. There's only one perfect and one acceptable sacrifice, and that is the sacrifice of Jesus Christ on the cross at Calvary 2,000 years ago, for our sins to be washed and for us to be covered by His blood, not to receive the full furious wrath of God, and to enter God's rest, because Jesus is our rest. Okay? Likewise, Paul insists that the Messiah sums up His people in Himself. Okay? Ano ibig sabihin yan? Yung pagsasum up, yung bang total. When David was anointed king, the tribes acknowledged him as their bone and flesh in 2 Samuel chapter 5 verse 1. So here, when David, as the anointed king, summed up Israel, with the result that his sin brought disaster on the people. Ibig sabihin, ganun. Yung totality, kasalanan na ng hari, si Haring David. Sino ang naparusahan? Hindi si Haring David lang. Ang buong tribe ng Israel. Pag titingnan niyo po, for example, ang 2 Samuel chapter 12, this is the sin of David with Bathsheba. It is a sin of adultery. Okay? And it is a sin of murder later on, because pinapatay niya pa ang asawa ni Bathsheba para lang makuha niya na ng buo si Bathsheba. Okay? Anong ginawa ng Diyos? Naparusahan nga si David, pero naapektuhan ang buong bayan ng Israel. At mas makikita pa natin ito sa 2 Samuel chapter 24. Anong meron sa 2 Samuel chapter 24?
David took a census of his army. Gumawa lang siya ng census. Sinabi niya sa kanyang right-hand military man, pakibilang mo nga kung ilan ang ating kasundaluhan. At binilang nga. Okay? At bumalik. Ganito po ang dami natin. Ano nangyari after that? Nagalit ang Diyos. Okay? Bakit? Kasi nagtitiwala na si David sa kanyang mga kasundaluhan. Yung kanyang mga mighty warriors na talagang one can kill, sabi niya, 1,000. Dahil ganun katindi itong mga warriors niya. Okay? Hindi po mga Ninja Turtles lang. Warriors talaga. Okay? So ano nangyari? Mamili ka, sabi ni Yahweh. 3 years of famine? 3 months of fleeing your enemies? Or 3 days of plague? Ano pinili ni David? Yung pangatlo, yung pinakamadali. 3 days of plague. Okay? Ayaw niya na maano siya sa kamay ng mga kaaway. Ayaw niya rin ng 3 taon na famine. Dahil talagang devastating yun. Pero yung 3 days of plague, 70,000 po ang namatay sa kanila. Imagine that. 70,000 because David as king focused his strength on the number of his army. Yan sabi ng Diyos, hindi ba't ako ang protector niyo? Hindi ba't ako ang taga-provide ninyo? Bakit ngayon mukhang lumiliis na kayo? And at times, God allows these things to happen. Hindi man nangyayari ito, but look at the devastation that we had. Just a few weeks back sa Cebu. Walang kaalam-alam. Plus na subdivision, bigla nagkapatong-patong yung mga sasakyan dahil nalunod sa baha. Okay? Tapos nakakasisihan ngayon kung sino dapat masisi. Isn't this a wake-up call? Sabi nga, God is showing His mercy. Bakit? Kasi hindi lahat namatay sa Cebu. Hindi lahat namatay sa Pilipinas. Ito paparating ngayon sa atin. We don't even know ano mangyayari. Mamaya pa lang natin malalaman or bukas kung anong klaseng devastation ang dadali nito. And some of you might think na yung nabanggit ni Ryan kanina na sa mga sakuna mo o Diyos. Totoo, galing sa Diyos ang sakuna. Huwag natin sabihin na walang kinalaman dyan ng Diyos. God is sovereign. God is in control. He owns the universe. He can speak to this typhoon. Kaya niyang ilihis, pero kaya niya rin talagang ipatupad na, sige, dumaan ka dyan sa lugar na yan. Kasi baka mamaya ma-misinterpret sa sinasabi ni Ryan at sasabihin, bakit ganun ang Diyos ng RCC? Hindi, talagang ganun. Soberano kasi ang Diyos eh. Sa Kanya lahat yan, pati ang sakuna. Okay? At hindi siya nagkakasala kahit gawin niya pa yan. Okay? Everything He does is good. Kaya sabi ko nga, buti nga, hindi pa tayo lahat naglaho eh. Grasya pa rin yan. Grasya pa rin ng Diyos kung bakit buhay pa tayo. Pinagbibigyan pa ang marami na makapagsisi sa kanilang mga kasalanan upang makasama at makapiling ng Diyos sa Kanyang kaharian. Okay? Just as Israel is God's son, so the promised Davidic son is also son of God. Yan ang sinasabi sa 2 Samuel 7:13 to 14. Okay? Akala ng iba, si Solomon yan. Yes! Si Solomon, yung unang pagtitingnan mo. Okay? Pero pag inyong babasahin ng husto, lalo na pagka may mga katagang eternal,
ay iba na pong ibig sabihin niya. 2 Samuel 7:13. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of His kingdom forever. Una, totoo. Si Solomon ang siyang nag-build. Okay? Why? Because King David's hand was full of blood. Puro kagera, kaya I will give peace sa iyong anak. 40 years, Solomon reigned, and there was peace during his reign. Yes, naitayo niya ang templo ng Diyos. Pero sabi nga, the house that he will build for my name, and I will establish his throne, the throne of his kingdom forever. Wala na ang trono ni Solomon ngayon. So kaninong trono ang tinutukoy? It must be the true son of David. And that is no other than the Lord Jesus Christ, who is now reigning. Okay? Siya ay namumuno na sa panahon natin ngayon. His first coming, yung kanyang pagtungo sa krus, and after which, He is now King. Okay? Andun siya, seated at the right hand of the Father. And He's reigning. Okay? Hindi po future na para magiging hari siya. Ngayon pala, naghahari na ang ating Panginoon. And I will be His Father, and He will be my Son. Okay? It talks about the relationship of God the Father and God the Son. Though it talks about Solomon, because when he does wrong, okay, I will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands. And totoo naman, hindi ba? Nagkaroon ng 700 na asawa si Solomon, nagkaroon ng 300 na kabit, and so, anong ginawa ng Diyos? Dinisiplina siya. Kinailangan parusahan siya. Okay? Bakit? Inilayo ng mga asawa niya siya sa tunay na Diyos. Okay? Pero sabi nga ng Diyos, but my love will never be taken away from him as I took it away from Saul, whom I removed from before you. Your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. Ito rin sinabi ni God patungkol sa anak. Your throne, O God, will last forever. You see, the Father speaks of the Son so highly that He says, your throne, O God. He calls His Son God. That will last forever. Okay? That His throne will last forever. And so we see, likewise, that the word fulfill or fulfillment must be understood against the background of these interlocking themes and their typological connection. Okay? Though Israel is God's son, but Israel, we know for a fact that they didn't fulfill any of these interlocking themes or typological connection. Sablay po ang Israel. And even if you say the Israel of today, sila ba yung Israel of yesterday? No. Hindi na po. May halo na po ang mga Israelita ngayon. May mga pagano na dyan. May mga hindi talaga tunay na mananampalataya at hindi pa talaga kinikilala si Yahweh. Kahit si Yahweh na lang. Alam ko, mas marami sa kanila, hindi nila kinikilala si Jesus. Pero yung si Yahweh, marami sa kanila. Hindi rin nila kinikilala. Why? Because they are secular now in their thinking. Kaya nga, they have this LGBTQ who are Jews. Okay? And so, if Israel had failed in fulfilling this, only Christ fulfilled it all. Si Christ lang ang nakafulfill, and thereby, He has the right to that labeling the Son of God, or God's one and only begotten Son. Third reason, it follows therefore that the New Testament writer do not think they are reading back into Old Testament things that are not already there embryonically, or meaning to say in the initial stage. Hindi po dapat babasahin na parang
ay wala palang kabuluhan ito nung Old Testament. Hindi pala para sa kanila yan. Hindi po ganoon. Hosea 11, for example, pictures God's love for Israel. Though God threatens judgment and disaster. Bakit? Because of their idolatry. Because talagang hindi na nila kinilala si Yahweh as their God. Nagsamba na sila ng mga Diyos-Diyosan, yung mga Baal, mga Ashtoreth. Nadala na sila ng mga Diyos ng mga katabing mga bayan. Pero sabi nga, yet because He is God and not man, 11 verse 9 of Hosea, He looks to a time when in compassion He will roar like a lion and His children will return to Him. So parang isang leon. Alam natin ang isang leon kapag galit siya sa mga anak niya, ayaw makinig yung mga maliliit niyang mga leon. Di ba? Kailangan lang na sumigaw siya, di ba? He will roar like a lion. At pag narinig na yun, tameme na yung mga maliliit na mga anak na leon. Ganyan din po sa bayan ng Israel. That when God roars like a lion, the children will return to Him. Verse 10 and 11. In short, Hosea himself looks forward to a saving visitation by the Lord. Ibig sabihin, medyo hindi pa gaanong klaro kay Hosea, pero alam niya na merong gagawin ng Diyos. Bakit? Alam naman kasi ni Hosea na nung mga nakaraan sa mismong buhay ng mga Israelita, sa kanilang wilderness experience during the time of Moses, okay, ay nakita natin kung paano sila sinalba ng Diyos. Okay? And thereby, sabi nga, He looks to a time when in compassion, sabi nga, He will show His true character to the people of Israel. And so sabi nga, therefore His prophecy fits into the larger pattern of Old Testament revelation up to that point. Revelation that both explicitly and implicitly points to the seed. Sinong seed ang tinutukoy na ito? When you try to look at your Bible, starting from Genesis chapter 3 verse 15, we see the seed or the offspring of the woman. The offspring of Eve. Diba? And then when you go to Genesis 13 verse 15, Genesis 17 verse 8, Genesis 24 verse 7, and in Galatians 3:16, it talks about the seed or the offspring of Abraham. And when you go to Deuteronomy 18:18, it talks about the prophet like Moses. And who is that prophet like Moses? No other than the Lord Jesus Christ. And in 2 Samuel 7 verse 12 to 13, the Davidic or the Davidic offspring king. And when you go to Matthew 1 verse 16, we now see the culmination of all of this thing, the Messiah, Jesus. And so from Genesis to Matthew, we see that this seed is no other than our Lord and Savior Jesus Christ. So hindi po isang baksakan lang na binigay ng Diyos, bagkus sabi nga merong progression ng revelation. Kaya panahon ni Hosea, hindi pa gaanong malinaw, pero alam niya na merong manliligtas, merong manunubos. Because Job himself declares, I know that my Redeemer lives. Job is the oldest book in the Bible. And so the son, offspring, language is part of this messianic matrix, meaning to say the origin and development. That's why we started from Genesis all the way to Matthew. Insofar as that matrix points to Jesus the Messiah, and insofar as Israel's history looks forward to who sums it up.
Sino ba ang nagtototal nito? Then so far also, Hosea 11 verse 1 looks forward. Though it talks about Israel as a nation, but Hosea, in his mind, when he wrote this, he was still looking forward even beyond Israel. And so to ask whether Hosea thought of Messiah is to ask the wrong question. Okay? Ibig sabihin, kung iniisip ba ni Hosea ang Messiah, is to ask the wrong question. It's like a doctor operating an injured man. Will he be using a hacksaw, yung lagare, or will he be using a scalpel that is needed in the operating room? Okay? So, ibig sabihin, hindi po tama yung tanong. It is better to say that Hosea, building on existing revelation during his time, grasped the messianic nuances. Though yung hindi pa gaanong klaro nga, kaya nga nuance, ibig sabihin, mayroong shades of meaning or expression. But, sabi nga, that sun language already applied to Israel and David's promised heir in previous revelation, so that he had been able to see Matthew's use of his text. He would not have disapproved even if messianic nuances were not in his mind when he wrote the verse. So kung si Hosea, nakita niya many years in the future na itong si Matthew, biglang isusulat ito at sasabihin niya, now is fulfilled. Maaring magulat si Hosea, pero hindi niya kokontrahin si Matthew. Bagkus, mas magiging klaro sa kanya na meron palang messianic overtone itong mga katagang ito na aking naisulat. Nasa ngayon ay hindi ko pa gaanong gagap. Pero si Matthew gagap na niya. Bakit nakasama niya ang Panginoon? Sabi nga ni John, the Word of God, okay, who became flesh. We had held Him. Ibig sabihin, nahawakan pa nila. Biro mo yun? Mapalad talaga sa mga nakahalubilo ng ating Panginoon sa New Testament because talagang nakasama nila. Ang mga apostles, for example, 3 years kasama nila ang Panginoon. Nahawakan nila. Nakausap nila. Siguro nagkaroon pa ng biru-biruan din. Di ba? And yet, sabi nga, eto si Matthew, sinasabi niya, this is fulfilled. Okay? So what did Hosea did? In reality, he provided one small part of the revelation unfolded during salvation history. Meron siyang umbag. Ambag pala, umbag. Ambag. Meron siyang ambag. Okay? Meron siyang, kumbaga, parte na sa kanyang pagsulat nito. So may ambag siya. Small part of the revelation which unfolded during salvation history, but he himself understood that part to be a pictorial representative of divine redeeming love. Ito ang nakikita ni Hosea. Bakit? Kasi nakita niya, wala na yata pag-asa ang bayang Israel. And yet, sinabi niya, out of Egypt I called my son. So, andun yung kanyang paghahangad na dumating na pagkakataon na itong divine redeeming love na ito, which we often mention as the word he said in the Hebrew language. Yung he said na hindi kayang i-translate into just one English word. Kailangan mo ng combination of so many English words to have this word he said. Okay? The unfailing love and mercy and faithfulness of God. So meaning to say, unti-unti, Genesis, okay? Tapos Exodus, okay?
Tapos Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and then we have the prophets, major na minor, until we now find ourselves in the New Testament, which is Christ. And so, nakikita natin na progressive yung revelation. Hindi lang po isang baksakan lang. Kaya tayo naiintindihan natin ngayon. Bakit? Kasi we are on this side of the cross. Andito na. We have already the Bible, the Old and the New. That's why madali na natin ngayon maintindihan sino yung tinutukoy na ito. Sino itong Son na ito. And I hope and pray that after this, talaga magkakaroon tayo ng pag-alab sa ating puso na ito palang anak na ito ay walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. At siya rin ang siyang babalik para tayo ay dalhin sa kanyang kaharian. So New Testament writers insist that the Old Testament can be rightly interpreted only if the entire revelation is kept in perspective as it is historically unfolded. For example, Galatians 3:6-14, which talks about Abraham's faith. Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and thereby God will justify the Gentiles by faith, not by observing the law, but by Christ. Yun po ang tinutukoy dyan. Nasabi, ngayon, in the New Testament, nakikita natin, bakit ang Gentiles napasama? Ibig sabihin, rebuke ito sa mga Israelita. Because, dito sa New Testament, sinasabi na hindi lang mga Israelita ang maliligtas. Mga hintil kasama rin. At makakapiling ng Diyos sa kanyang kaharian. And so we may therefore legitimately speak of a fuller meaning than any one text provides. Okay? Kaya pag tayo nagbabasa, kailangan may connection. Kung wala, we're just pushing the envelope, ika nga. Pero kung merong connection, gaya ng ginawa ni Matthew, mako-connect talaga natin. Okay? But the appeal should be made not to some hidden divine knowledge. Wala na pong hidden divine knowledge. Lahat is binigay na sa atin. Kaya nga po we have this Bible. Kaya nga po, importante na tayo nagbabasa ng Bible because this is God's revelation. Wala na pong extra biblical revelation. Wala na pong idadagdag pa ang Diyos dito. Eto na yan. Okay? Kaya yung may nagsasabing, meron akong esoteric knowledge. Sinabi sa akin kagabi ng Diyos, lilihis ang bagyo. Pataas. Iiwasan ang buong Pilipinas dadaan sa gitna ng Taiwan at ng Luzon. Actually, totoo po yan. May nag-send kahapon. False prediction pala. So, huwag po tayo basta-basta maniniwala at saka magpo-post na lang basta-basta. Baka malito ang ating mga kapatid. Okay? So, malapit na po tayo magtapos. So, sabi nga, the new revelation may therefore be truly new, maaaring bago, but sabi nga, the pattern of revelation up to that time, kung kailan binigay, is a pattern not yet adequately discerned ng panahon ni Hosea. Yet, at the same time, capable of being checked against the old. Kung gusto nating malaman na tama ba itong sinasabi sa New Testament, balik tayo sa Old. That is why, wag po tayong maniniwala kay Andy Stanley that we should unhitch ourselves from the Old Testament. That is wrong and that is dangerous. Okay? Kung kayo po ay nakakapakinig ng mga turo ni Andy Stanley, I warned you, mas magandang wag na po niyong pakinggan. Baka maligaw lang po kayo. Okay? So, side comments lang po yan. Number 4, which is last, if this interpretation of Matthew chapter 2 verse 15 is correct,
it follows that for Matthew, Jesus himself is the locus or the central focus of true Israel. Ayan, makinig po kayo. Sino ngayon ang true Israel? Is it the Hebrews of old? Is it the Israelites? Is it the Jews of today? No, it is Christ. It is Jesus Christ. He is the true Israel. And us, the Israel of God. Kita nyo? Sino ang true Israel? Jesus Christ. Sino ang Israel of God? All believers, Jews and Gentiles in the church. Yan po ang ibig sabihin. So I hope na nakikita nyo yung kaliwanagan patungkol dito. Okay? This does not necessarily mean that God has no further purpose for ethnic Israel. Hindi natin pwedeng sabihin, wala na palang silbi ang bayang Israel. Huwag na natin silang tratuhin na mga anak ng Diyos nung panahon ni Moses. Hindi po. But it does mean that the position of God's people in the Messianic age, even in this age where we are right now, because this is the Messianic age na rin, kasama na po yan, is determined by reference to Jesus, not race. Okay? Ibig sabihin, kung kayo gusto nyo mapabilang sa mga ituturing na mga anak ng Diyos, kailangan dikit tayo kay Kristo. Hindi dahil sa ating race or color or ethnicity na sasabihin ng mga Hudyo, we are Israelites. We are children of Abraham. Ang yayabang nila, di ba? Pero sabi nga hindi po doon nasusukat ang pagiging anak ng Diyos. Kung ikaw ay nakadikit ba kay Jesucristo. Ayan. Okay? And so, practical application, not by our religiosity, not by our good works, but only by grace through faith in Jesus Christ, para tayo magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. So, wag na po tayong magpalinlang, wag na po tayong magpabulag, okay, sa mga maling turo o mga assumption na sinasabing si Kristo ay tao lang, na sinasabi ng mga iglesia ni Kristo o ng mga Jehovah's Witnesses o ng mga Mormons na siya ay created being. Huwag na po tayo magpalinlang because the Bible speaks of the one and only true Son. He is in the Father, from the Father, okay? And that is why the Son is likewise God in Himself. Okay? Kumpleto po siya. The fullness of the deity, lives in bodily form in the person of Jesus Christ. Okay? He is the perfect radiance of the invisible God. Ano pa ang hinihingi pa natin para mapatunayan na talagang si Jesus ay Diyos? Wala na po kumpleto na. So wag na po tayong papadala sa mga nagpapanggap lang na sila ang tunay na mga anak ng Diyos, na sila ay maliligtas. Wala pong maliligtas apart from Christ. Okay? So, pasensya na po at puro mga drawing ng aking apo yung aking patay harapan. Habang ako'y nag-aaral siya naman ay nag-underline. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na banal na kayo ang siyang nakakaalam ng lahat. Ang mga puso na inyo pong tinamnan ng inyong salita. Maging dito at maging sa aming online ministry. We pray, Panginoon, na ito'y magkaroon ng pag-usbong at paglago ng pananampalataya at talagang manatili silang nakaangkla sa iyo, O Diyos. Nawala na anumang bagay dito sa lupa o mga tao o
or mga katuruan na siyang hihila sa kanila palayo sa inyo, O Diyos. Bagkus makita ng bawat isa ang kahalagahan ng anak ninyo na inyong isinugo dito sa lupa para nang sa ganun kami ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat, binabalik namin sa iyo ng maingat ang papurit pagsamba. Itong aming samot dalangin kay Kristo Jesus. Amen. Magandang umaga po. Matanghali na pala. Thank you, Pastor Mike, sa napakagandang mensahe. Ito na nga na napakabuti ng Panginoon. At then, when you see how He has revealed Himself through Scripture, mula lumang tipan hanggang sa bagong tipan, napakaganda, di ba? Mas nakikilala natin Sunday in, Sunday out ang ating Panginoon. And we just don't say it's just vague na kaligtasan. At hindi tayo basta-basta makukuha ng magagandang pananalita ng mundo. So let us now come and sing our response song. This one's called We Are Yours Forever. To share in your love. And when we rejected your goodness to follow your foolish desires, yet one day you redeem us through one sacrifice. Oh, what a love! Oh, what a love that's lavish on us. Fathers and children, daughters and sons, one with the Savior and brought by His blood. We are yours forever. By grace you have made us your family. We dip in your kindness and care. The boldness we know we can bring you each burden we bear. And though we are longing to see you, your spirit within testifies that we are adopted and treasured till faith becomes sight. Oh, what a love that's lavish on us, to call us your children, daughters and sons, one with the Savior and bought by His love. We are yours forever. Oh, what a love that's lavish on us, to call us your children, daughters and sons, one with the Savior and bought by His love. We are yours forever. What now can separate us from the hope of God? We will be like Christ our King. We are yours forever. What now can separate us from the hope of God? We will be Christ our King, we are yours forever. Oh, what a love that's lavish on us, daughters and sons, one with the Savior
aking tawagin si Brother Jerry to pray for our offering. Kayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay niyo sa amin ng malinaw at paliwanag, Panginoon, sa inyong mga salita, kung paano ikaw ang unang nagbigay sa amin at kung paano kami ay tinubos ninyo, Panginoon, sa aming pagkakasala at patuloy sa aming pong pag-unawa sa inyo pong kabuuan ng inyong salita mula pa sa nakaraan, mula sa paglikha hanggang sa huling panahon, Panginoon, ay patuloy niyo pong pinapakilala sa mga tao kung sino ka. At salamat po na meron pong ganito, Panginoon, na pagkakataon na kami po ay makarinig ng inyong mensahe. At sa pagkakataon pong ito, Panginoon, kami naman ay tumutugon at nais po namin na nais pang inyong salita'y lumaganap at dahil sa inyo pong panawagan, kami po ay lumayo at ipangalat ang inyong salita. Sa gawain na pinagkatiwala po ninyo, Panginoon, ay ang aming mga handog ay aming pong binibigay na bilang pasasalamat, pagpupuri sa inyo. At dawa ito'y patuloy niyong gamitin ng mga halaga na nalikom, Panginoon. At gamitin niyo po ito, Panginoon, upang abutin pa ang mga kasalukuyan pinagkatiwala niyong gawain. At salamat po sa mga pagbubukas ninyong mga pintuan kung saan ay kami po ay nakapagbabahagi ng sa mga pasyente sa ospital at mga pagkakataon na pinapadala niyong mga tao upang kami ay magbahagi sa kanila ng Ebanghelyo. At maging sa gawain ito na dinadala nyo mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, kayo ang mudyok, Panginoon, upang makasama po namin ngayong umaga ang mga panauhin, ang mga bisita o mga first time na dumalo. At dalangin po namin, Panginoon, hindi lamang po sa umpisa, kundi patuloy niyo po kaming samahan hanggang sa amin pong huling pininga, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, instrumento upang patuloy na maging pagpapala sa mga tao. At sa inyo pong biyaya at ang inyong pangalan ay may tanghal, Panginoon, sa gawain ito. Sa inyo, Panginoon, ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Clark Kent. Superman. So bago tayo dadako sa ating benediction, just a few announcements. Next Sunday, wala po tayo dito. So kung gusto niyo pong makasama sa opening ng ating iglesia sa Bugalyon, okay? Magsadya lang po kayo rito sa may gate ng alas 6 ng umaga. Okay? Babiyahe po tayo from here next week. So, wag na po kayong magluto sapagkat meron na pong iahanda si Brother Pedro doon. So, mag-prepare na lang po kayo na maaga kayong gumising at magkita-kita po tayo dyan sa may gate at tayo ay babiyahe pa Bugalyon. Okay? So, wala po tayo Sunday service dito sa Quezon Elementary School. So, pakitandaan at paki-remind na lang sa i-send them kasi baka mawala yung internet. Hindi natin alam kung gaano katindi ang pinsala na dadaling ng bagyong ito. Okay? So, yun po. Tayo po yung manalangin. Meron bang mga birthday celebrators pala? Si Ate Annabelle. Andito ba siya? Nasa labas? Yun, si Annabelle. Sino pa? Si ano din po? Sino? Sorry. Si Dick. Ano pangalan? Dick. Si Dick. Okay.
Haniel. Okay. Sige, tayo manalangin. Aming Diyos, kami po nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat. At Lord, kahit ganitong panahon, ay dinala niyo po kami rito sa lugar ng pananambahan. Aming din po nilalagak sa inyo ang mga birthday celebrators, Lord. Si Annabelle, si Dick, at saka si Haniel. Salamat sa kanilang buhay at sa mga iba pa na maaaring nanonood sa amin sa Facebook Live. We pray for them, your blessing, and also your protection with this inclement weather that we have. May you guide them and continue to amaze them and allow them to grow spiritually and to mature in faith, and that, Lord, they may continue to serve you with all of their hearts, mind, body, soul, and spirit. So thank you so much for your wondrous gift to them. Continue to bless likewise those who have been wed during this month of November. This week, we pray for their relationship to grow and to be centered on Christ, so that, Lord, they will be an example to many couples, that they too may be blessed and know that there is a Savior who wants to save them through His finished work on the cross. We also lift up to you, Lord, in a special way, si Sister Tessa Villana, who is now confined in Parañaque Doctors Medical Center, who has succumbed to a stroke. We pray, Lord God, for the doctors to be able to give the necessary medication and for her to recover fully well. And also provision, Lord, at mukhang napakamahal ng gastusin sa hospital. Maabot po ng 45,000 per day. And so, Lord, we ask that indeed there be a windfall. You will touch the hearts of those who can possibly help family members and even government ministries at that. So thank you once again for all of this, and continue to protect us all as we go home right after this service. And that, Lord, may you keep us all safe during the passing of this typhoon, just as you have done in Exodus chapter 12, that you have protected your children. And so this is what we ask of you, Lord God, and that many people will just be praying and calling upon your name, and many will believe in the gospel message of the Lord Jesus Christ. Thank you once again for all of this. For our benediction is in Colossians chapter 1, verse 15 and following. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him, and to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, and by making peace through His blood shed on the cross. And so the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers and sisters. Let everyone say, Amen. Amen. Let us pray for the food. Father God,